So ito namang area na ito mga ka-TX ay napakaganda. So isa itong creek na malaki. And then dito sa gitna, meron tayo dito makikita na mga bato na meron naka-engrave. Okay? Pero tulad nito, nakikita natin ngayon. Hindi yan mga nature. Okay? Mga ano yan, mga gawa talaga yan ng isang tao. So, mga ano dito, meron mga sign o mga formation na makikita natin na isa siyang marker for Yamashita Treasure, okay? So, napakaganda rito katiits. Doon sa ibaba, makikita natin yung mukha, okay, ng ano, parang naka-flooring. So, ano pa rin ito? Malaking creek, okay? Ang ano na dito, yung creek na ito, marami itong history, okay? Kasi accordingly, noong unang panahon, itong creek na ito, yung ano talaga pinaka ginawa nila ng daanan. Okay, kumbaga patungo ito sa bundok. So dito talaga sila sa creek na ito. Marami ng ano, mga treasure hunter ang nagtingin sa area na ito. And then, pagtingin ay ito talagang area na ito yung isang creek na maraming deposito na nakabaon. Okay? So, linya, patungo pa ibabaw hanggang sa patuktok ng bundok. Kadalasan, nandoon talaga sa may gilid. Okay? Hindi talaga sa sentro. Ito nakikita natin ngayon, no? Kakaiba ito sa lahat. Napansin ko ito na sobrang bilog. Parang mayroon siya naka-engrave na isang araw. Okay? So, kakaiba siya ka-TH. Hindi siya ano, mga normal stone tulad niyan. Parang hugis siya ano, bola na sobrang bilog. So dito naman sa likuran, meron siyang tatlong mata. Okay, tatlong butas na nakaukit sa bato. Okay? So ang ano dito, hindi ito nagalaw. Kasi ang creek na ito ay maliit pa ito noong unang panahon. Nahati na ito ngayon kasi dahil sa tubig. Pero ito, hindi ito nagalaw, sabi ng ano dito, mga nakatira dito. Yung ano talaga, kabisado yung area. Ano, tatlo. Para siyang ulo ng isang hayop. Okay, nakatingin siya doon sa bato na parang bula. Para siyang may laman katiits yung bula. Napakaganda. You know? Ilong, mata. Hindi yan mga ano, nature. Bihira yan. Mga ano talaga yan, 100% man-made. Binatasan kasi nila yan, yung mga bato. Minsan nga, ano sila, naglagay sa bato sa loob ng item. Minsan, isang box o tatlo na maliliit. Yung kasya lang yung, kasing laki ng ammunition box. Lagayan ng bala. Butasan lang yung bato and then doon ilagay nila yung item and then takpan. So hindi na siya maklaro. So nandito na tayo sa part na kung saan malapit na tayo doon sa flooring. So ito naman yung para siyang shark. You know, parang shark katiyats. Doon pa rin nakatingin sa bato na parang bola. You know, sentrong-sentro yung kanyang alignment. So para siyang shark katiyats, meron siyang mata, may tinga. Okay? So, ang namangha ako dito, kasi dito lang sa area na ito, makikita natin yung parang dapanas. Doon sa ibabaw o sa ibaba, wala namang dapanas dito. So, dito lang talaga parang nahukay.
Kasi ang creek na ito, connected ito doon sa sa ibaba na kung saan nakuhaan ng gold coin. Okay? Kumbaga ang coin nahukay lang sa tubig tsaka naanod at doon nasala sa foundation na ginawa ng bridge at doon nakita ng isang construction worker. So konektado ito. Kung kaya ang area na ito ay napakaganda. So dito lang tayo makakita ng ganito parang naka-flooring na mga dapanas. Pero doon sa ibabaw, saka sa ibaba, wala tayong makita. Kumbaga itong part na ito parang mga malambot, okay? And dahil sa tubig na nahukay. Yan oh. Para siyang naka-flooring. Kung meron mang item na nakalagay dito, halimbawa mga giveaway, wala na. Anod na siguro. Kung meron mang natira, yun yung big volume. Okay, nasa ilalim pa mismo. Aabot pa yan sa bedrock. Okay. Kasi dito, after sa bato, kapag maghukay tayo, kay counter tayo dito mga bato. And then sa ibaba, wala na itong bato. Okay, puro na ito solido. Okay, encounter na kami nito, yung isang hinukay namin sa creek. Okay, ganito yung pastada. Sa creek mismo, hukay kami. Napakahirap, puro bato, malaki. So after makuha namin yung mga bato, ang kasunod na layer, solid. Okay? Solid na siya, solid. Hindi na siya mga bato. Pero hindi talaga siya madali. Abot talaga siya ng buwanan. Kasi every week lang kami makabalik. Halimbawa, sunog ngayon. Ang technique kasi namin doon is firing technique. Okay, so lagyan ng maraming panggatong yung butas and then babalikan ng pagkaraan ng isang linggo. Kasi halimbawa kapag nagsunog kayo ngayon tapos yung butas ay nasa around 5 feet, hindi mo yan malapitan. Okay? Kasi sobrang init at saka walang tubig doon. So no choice, kailangan maghintay ng mahabang oras para lumamig yung butas. Okay? So ganun yung naging idea kapag maghukay sa mga mabato. Okay? Meron talagang paraan. Ika nga sa kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay? So ganun talaga yan. Doon, hindi talaga yan madali yun kasi napakalaking bato talaga. Pero delikado talaga pag sa maghukay sa creek. Lalong-lalo na kapag hindi lagyan ng timber sa gilid. Okay? Kasi yan? Para kasi ang mga graba na sa gilid. And then kapag hukayin mo, konting galaw mo lang sa may gilid sa bato, marami ang bato na mahuhulog. Okay? Maaari kang matamaan sa ulo, sa ibaba, kasi marami siyang graba na maliliit na bato. Konting galaw mo lang, mahuhulog na siya. Okay? Kaya delikado maghukay sa may creek. Okay kapag mayroong mga support. Okay? So, ganun lang mga tiyats. Huwag kang mag-subscribe.